Saan po natin lumungaw sa rilis po? So yun, ayun na nga. So baka ano no, nagulat kayo sa title nung ano natin. So nung video na to, no. So hindi ko unahin na natin, no. So hindi tayo nagrereklamo. I will just provide my own reaction, comment and support na rin sa ating industrialization dito sa Pilipinas, no. So yun nga, last November 2024 nagkaroon ng extension, nag-open yung additional extension ng ating LRT1, which is from Baclaran to Dr. A. Santos dito sa may Parañaque. So before kasi ano lang siya, no, yung station niya is from Baclaran up to FPJ. Ayan, nabago na, no. FPJ na siya ngayon, Fernando Post Station doon sa may Balintawak area. So dati yun lang, and then yun nga, last November is nagkaroon ng extension from Baclaran to Dr. A. Santos ang ating LRT1, which is sinakyan natin siya, no. Maganda naman in terms of andar nung LRT natin, sabi naman, and then nasubukan talaga natin na sumakay ng hindi rush hour, which is napakaganda, well lighted yung loob ng karo, malinis naman. And sa facilities, in terms of facilities, kompleto naman. We have elevator, escalator, malawak naman yung stair natin. Okay naman yung mga equipments, machine, dun sa paglabas-pasok ng mismo station. And then dun sa machine mismo, kung saan tayo bibili ng beep card, wala namang issue. Okay na okay. Ayun. So, hindi yung concern or hindi yun yung magiging focus ng video na to, right? So, yun. So, unahin natin yung concern, no? So, and then, i-discuss natin yung importance, bakit ko siya ginawa ng video. Ayan. So, ang concern, well, unahin natin, no? Kung nakapagsakay na kayo sa lahat ng mga train dito sa Pilipinas, maliban dun sa PNR, kasi yung PNR ngayon is nire-repair. Kung nakasakay na kayo sa, yun nga, LRT1, LRT2, and then MRT3, malamang sa malamang mapapansin nyo yung difference. Alright? Ang difference ng tatlo is yung LRT1, which is, alam ko, based on my current knowledge, na yung LRT1, yan yung unang itinayo sa Pilipinas. Based na rin sa numbering, no? LRT1, tama. Unang itinayo yung LRT1 compared sa LRT2 and MRT3. Ayan. Ang napansin natin na difference ng tatlo is hindi level yung karo sa platform or sa landing. Napansin ba natin? Kung mapapansin natin, mag-ingat sa paghakbang or pagpasok ng karo, something like that, yung nakasulat dun sa may ilalim. So, yun yung concern natin, no? So, imagine billion projects in peso, no? So, billion projects, hindi na itama. So, in terms of kasi, bigyan natin ng para ma-emphasize kung bakit ko siya kino-concern na sana na-rectify nung additional extension, additional ruta ng LRT1. Bakit hindi na level? Ayan. Nakaangat nga, no, ang rough estimate ko siguro mga in terms of my mga nasa 5 inches. Ayan, 5 inches ang angat ng karo or ng train natin doon mismo sa landing. So, talagang mapapaangat ka. O, yun. So, ang importance nun, usually baka hindi natin napapansin sa mga regular na commuters. Ang magiging impact naman nun is dun sa mga PWD na gumagamit ng wheelchair. Ayun. Paano kung, PWD ka, tapos naka-wheelchair ka? Paano ka sasakay, ng train? Ayan. Nakikita natin sa video, no, ito, na, ayun nga, nakaangat siya. So, ang concern ng natin dyan is paano makakasakay ngayon yung mga PWDs natin. Ito kasi sa Pilipinas, no, we have meron tayong batas sa mga PWDs, ayan, na parang sinasabi doon na dapat meron tayong guidelines, standard, sinusundan para maging friendly yung establishment na parang PWD friendly yung establishment na accessible para sa kanila, na dapat merong elevator and other ramp na pwede nating magamit, and even dun sa CR na dapat PWD friendly, may handrail, and then makakaikot sila dun sa CR. So, ganun po yung mga nakasulat dun sa batas na yun. Na, yun,
concern na isa sa mga concern is ito, si LRT1. Ayan. Nakaangat nga, no, ang concern natin, no. So, baka lang, hindi lang ako aware, baka meron nang nag-concern ng mga PWDs. So, ang nakikita kong solusyon as of today, since yun nga, hindi na-rectify, maglagay siguro ng ramp pagka mayroong PWD. Ayan. So, hopefully, baka meron naman, hindi ko lang naitanong mismo sa ating facilities or sa management group ng ating LRT kung paano nila bibigyan ng solusyon kung merong mga PWDs na gagamit ng LRT1. Ayun. Paano ba yan? Bakit nagkaroon ng discrepancies, no? So, bakit nga ba nagkaroon ng discrepancies between the relays and the train? Okay. Ito ang mga possibilities. So, dalawa lang naman ang naiisip ko kung bakit nagkaroon ng issue yung LRT1. Bakit nakaangat? Unang-una, possibilities number 1, naunang nagkaroon ng design si relays. Okay, si relays na ito yung lapad, ito yung lalim ng relays ko. So, dapat ito yung sundan natin pag nag-order tayo or nagpagawa tayo ng train. Yung scenario number 1, no? Scenario number 2, pwedeng naunang ipagawa or nagkaroon ng design yung train. Now, nung pinadala siguro or pinagawa sa abroad, kasi alam ko hindi naman dito sa Pilipinas pina-manufacture yung train, sa ibang bansa siya. No, ito yung orderan natin na train. Ayan. Now, during the construction ng relays naman, hindi nasundan. Hindi na tugma na, ito yung height ng train natin, dapat ito yung height din natin ng relays natin. Malinaw ba? Ayan. So, malamang sa malamang, either of the two. Sa madaling salita, more of miscoordination, possible. Miscoordination ng mga sa design natin, no? So, possible yon. Pangatlo, ito additional na lang, nagkaroon siguro ng issue sa construction, which is unlikely, kaya tinanggal ko na lang. So, more of, more of design talaga yan eh. Kasi, in terms of the construction, possibly, minor concern yun eh. Kasi as long as we have the plan, meron tayong blueprint na susundan, hindi tayo magkakamali. So, in terms of talaga is miscommunication when it comes to designing and coordination works. Doon tayo nagkaroon ng issue, kaya hindi na itama. Now, nandun na tayo na nasabi ko nga na before, ang station ng LRT1 is from Baclaran to FPJ station along Balintawak area. Ganun yung concern na nakaangat yung relays. Now, yung sinasabi natin nga na last June 2024, November yan. Last November 2024, nagkaroon ng additional ruta from Baclaran to Dr. P. Santos. Nagulat ako. Ayun. Bakit tayo nagulat? Nagulat ako kasi yung mali na nakaangat yung relays, ganoon pa rin. Nakaangat pa rin yung yung mali na nakaangat yung karo, yung mismong train, ganun pa rin siya ngayon. So, ini-expect ko siya na dun sa mga additional route na dinagdag sa ating LRT1, level na yung karo tsaka yung platform. Pero hindi nangyari. Ayun. So, bakit hindi nangyari? So, possible, hindi na kayang ihabol since baka manibago na rin. Consideration sa safety, no? Manibago. At the same time, yung takbo ng takbo ng train natin, kasi mag-iiba yan kasi hindi na nga level. Imagine, dito sa bagong ruta, binabaan mo. Yung lumang ruta, mataas. So, syempre, magkakaroon ng unsafe yung takbo ng release natin. Tatalon or susubsob. Depende sa direction ng ng train natin. So, dun sa bagong ruta, nilevel pa rin or pinantay pa rin dun sa existing, which is yung existing, sabihin ko na sorry sa word, mali. So yung sumunod, mali pa rin. So yun yung pinaka main point ng natin ng video na to. So alam ko, nasagot ko na kung bakit ganun, pero yun nga, mind you lang, this is a billion peso project. Sana, ayan,
na-rectify or kung meron mang planong rectification na ipantay yung car sa platform, which is unlikely na, no? Mahirap na siyang habulin. So, yun nga. The solution na lang which is wheelchair. So, yun na lang, na every station mag-provide na lang, or kung meron na siguro, sorry, hindi ko lang napapansin, na every station, LRT1 should have their own ramp para makasakay or makababa yung ating mga PWD. Ayun. So, yun lang naman yung main topic natin sa ating video na to. And thank you. And kung meron tayong nakuhang knowledge, information sa video na to, thank you. And pa-subscribe na din, comment, like, and share na din para sa ating sa mga susunod na videos, no? So pa-comment na lang din para ma-recommend yung video natin sa mga ibang viewers para magkaroon lang sila ng additional information. And yun lang, my name is Raymond Guerrero and uwi na.